At yung sinasabi mo na bopil, tapos makapal daw ang talukap ng mata. Oh, at mukha daw akong bisugo. So no problem. Kung may tunay na mukha akong mukhang bisugo, ano pa ba? O hindi, sabi mo na mukhang cheetah. Cheetah eh. Oo, di ba? Tulad si Rowena, hindi lang pulaera, na ang mukha naman ay pulaki-pulay, mukha naman pindangga. Tsaka bakit ka pala nagtatago? Dapat lumantad ka. Oh, ano, bakit kayo mga takot humarap sa kamera? Buti pa mga bisungo, ang mga tsakadal, ang mga cheetah, cheetah eh. ah, bakit ayaw mo humarap sa camera? Kwento, dakdak ka dakdak. Eh, ako kahit sabi mo yung makapal ang talukap ng aking mata, oh, kahit ako cheta, kahit ako si cheta eh. Oh, no problem yan. Kumita na, ang cheta eh. Kumita na ang tsaka. At ikaw, nuknukan ng ganda. Oh, ngayon, dapat doon ka sa issue. Pero ang muli mo na naman binuhay ay ang patay ng issue. Paglilinaw, Robin eh, itong akin sinasabi mong mata na makapal ng talukap, kumita to. At marami ng kandararapan dito. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Lalo na doon kalmataan ko. Marami ng kandararapan dito. At saka, pag naggalang ka ng inyong lingkod, at tayo naka-short, naka-pek-pek short, ang haba ng hair ng lola nyo, abot dito. Paglakad ko, wow, oh lala. Tapos sabay mong tingin ng tatalansing. Ay, ayun na. Nadinig ko yung mga panlalait na sinabi nitong si Rowena at yung sinasabing bobo nitong si Reyna's Community ni Yen Tibo patungkol dito kay Bopil. Itong mga ito, si Rowena nakamukha ni Sadako at ganun din naman si Yen Tibo na Mr. Suabe ng Antay-Kalinga, talagang wala nang masabing matino. Bakit ko nasabing walang matino? Kasi nga, hindi sila makasagot sa issue. Kapag sila ay natatrap, nako-corner sa isang sitwasyon, hindi nila masagot. At gagawa sila ng ibang usapin, which is kung saan ito po ay panglalait ad hominem. Kung kaya, yan naman ang ating ginagawa din sa kanila. At kapag ginawa mo sa kanila, ang sasabihin nila sa iyo ay mapanglait ka. Pero alam na alam natin na sila ang nagsisimula ng mga ganyang klaseng issue. Hindi ba? Alam naman natin yan eh. Kung tutusin, alam naman natin na pangit sila, pero hindi natin sila nilalait. Pero dahil nais nating ipalasap sa kanila, we need to give them a taste of their own medicine. Bigyan natin ng dosage yan. Kaya hindi nila masagot yung tungkol dyan sa issue ng paglilimos para sa birthday ni Reyna. Meron naman pala kayong mga big time sponsor na nagbabagandang loob Bakit kailangan nyo pang mamalimos? At dahil hindi nila masagot yung mga bagay niya, ang sasabihin na naman nila yung tungkol sa pera ni Reyna, which is sinabi naman ng Kalingap na kung merong gustong mag-claim, pumunta na lamang doon sa dahil. Baka pameriendahin pa kayo. Pero hindi nyo magawa kasi nga takot kayo sa mga pinaggagawa ninyo kahit na kayo ay welcome naman para kunin yung sa sinasabi ninyong pera ni Reyna. Kung mayroon man at kung mayroon man kayong karapatan na kumuha. Yun kasi yun Hindi ba? Pero dahil wala kayong maisagot at kung ano-ano na lang sasabihin nyo at pinagdiskitahan nyo pa talaga, itong si Bopil na sinasabi nyong bobo, mukhang bisugo. No? Hindi kayo nagkasya para kay Sangkay, hindi na kayo nagkasya about sa dati niyang issue na na-resolve na naman, na nabigyan ng paliwanag at hindi kayo makamove on. Kung baga, itong utak nitong si Rowena at si Yen Tibo ay mga basura. Kasi nga mahilig silang magkalkal, kasi nga mahilig silang magkalkal ng mga basura. Kumakain sila ng basura, kaya ang utak nila ay basura, patapon. At hindi lamang yan. Okay na sana, alam nyo, kung wala ka ng itsura, pero may talino ka. Wala ka ng itsura, pero may magandang kalooban. Pero hindi. Sila, loob at labas, talagang wala kang pagpipilian. Kung baga sa hipon, di ba sa hipon, kung baga sa paghahalin tulad doon sa magandang dilan, kahit na walang itsura pero maganda naman ang katawan. Kaya ang sinasabi nila, kain ng katawan, tapon ng ulo dahil sa itsura. Itong mga ito, hindi lamang ulo ang itatapon mo kung hindi buong katawan ay tatapon mo sapagkat hindi mo mapapakinabangan. Wala na akong dapat pang pag-usapan sa issue niyan kasi nga hindi nila masagot-sagot yung issue at ang gagawin na lamang nila
lalaitin ng lalaitin yung ating pong mga kasama sa Kalingap na kagaya ni Bobby. Ako, hindi ako apektado kahit na laitin nila ako. Dahil face speaks for itself. Dahil sa mga itsura ng mga ito na ginagawang panlalait kay Bobby. Mukha daw bisugo, bobopil daw. Hindi ba panlalait yan? Ang hirap kasi sa inyo, nauuna kayo tapos kapag ginawa rin sa inyo, hindi nyo matanggap. Paano naging bobo si Bobby? Best defender nga yan ng Kalingap. Ibig sabihin, kapag defender ka, hindi lamang puso ang kaya mong iaalay. Kung hindi, pati utak. Dapat merong ganun. Dapat nag-iisip ka. Dapat matalino ka. Isa yan sa karakter ni Bopil. Kayo, tapos sasabihin nyo pa, mukhang bisugo. Buti nga si Bopil maganda. Maganda yung mata, kabaliktaran ng sinasabi ninyo. Hindi ko naman magiging excel si Bopil kung si Baby Bopil kung hindi maganda yan. Kamukha nga ni Vivian Perez di ba? At higit sa lahat, sexy. Kita nyo naman, nag-short pa yun na maiksi nung nakaraan. Kapag lumakad yan, kagaya na sinasabi niya, marami ang napapalingon. Nag-short. Kayo, wala nga kayong maipakitang mukha Katawan pa kaya. Nag-short si Baby Bopil. Ikaw, Rowan saan ka nag-short? Nag-short ka lang, hindi sa suot, hindi sa kasuotan, kung hindi nag-short ka sa budget. Kaya ka nga nagsusulisit, kaya ka nga namamalimos para kay Reyna. May mga sponsor kayo tapos mamamalimos pa kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo kasi nga pangit na yung inyong mga ugali, kalooban, pati mga itsura nyo, pangit pa rin. Alam nyo, kung ganyan ang lahat ng itsura ng mga babae, ayan, Tibo, Rowin nakagaya ninyo, mababawasan ng mga manyakis sa mundo. Sapagkat kahit manyakis, mawawala ng gana sa inyo. At pag nagkataon, alam nyo, kung ako magiging mambabatas, gagawa ako ng batas na lahat ng mga gagawing talent o empleyado sa mga bar, sa mga nightclub, ay dapat mga kasing kamukha ninyo. Ni Rowan at ni Yen Tibo. Bakit? Bakit? Pag ganyan ang itsura ng mga sumasayaw sa bar o sumasayaw sa nightclub, siguradong sapat-sapat ang magiging pera ng inyong mga mister, ang inyong budget. Siguradong kumpleto lagi ang sahod ng inyong mga mister sapagkat hindi nila pagkakagastusan yung mga ganyang klaseng pagmumukha. Mapakla. Wala nang asim, pero papanglait pa. Ako nga pala si Rowan Ako si Antibo at Dapat ganyan yung mga itsura ng mga nasa nightclub. Ipapasa ko yan, yung batas na yan. Para wala nang mambababae. Para lahat ng mga mister ninyo, sa inyo na lang nakatingin. Di ba? Ikaw ba naman, papatol ka sa mga ganyan? Pangit pa yung ugali. Pangit pa yung ginagawa. Hindi ba? Tapos, may gana pa silang manlait. Dito kay Bopil, sila pa talaga ang nanlait. Yeah. Kaya, sigurado yan. Pag uwi ko ng Pilipinas, tatakbo ako bilang senador at ipapasa ko yung batas na yan sa mga bar. Yung mga ganyang klaseng mukha ang dapat na ipasa. Para naman masulit yung kanilang panglalait at makita nila kung ano ang pakiramdam ng nilalait. O sabihin nyo na naman, ikaw nga direk nanlalait ka, hindi ka na makagwapuhan. Mali. Sa inyo nag-umpisa yan. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, we are only giving a taste of your own medicine. Hindi nyo naman pala kaya. Bato kayo ng bato sa iba, samantalang kapag kayo ang binato, hindi na nga kayo nakakaila, sinasalo nyo pa lahat. At sabi ko nga kanina, kahit manyaki siguro, mawawala na sa kanilang isipan yan ngayon. At mababawasan ang pangre-rape, pangmomolestya, at pang-aabuso sa kababaihan kapag ganyan. Diba? So, Rowan Yen, lait pa more. Laitin niyo pa si Baby Popil. Yung sinasabi niyong bisugo, yung sinasabi niyong bobo, sapagkat andi dito ako para ipagtanggol siya. Baka nakakalimutan niyo, hindi ako pumapatol sa pangit, sa mga tsaka. Yung pinapatulang ko, magaganda. Kagaya ni Bonita Pilapi. Di ba?